Live mula sa Campo Aguinaldo, may report si Jules Giang. Jules, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Audrey. Live nga tayo dito sa GHQ Canopy sa may AFP headquarters at anong mga oras na nga lang ay magsisimula na itong formal turnover sa may PNP. At nakikita nga natin dito, Audrey, sa aking likuran na talagang punong-puno na ito ng media. At ito, nakikita natin, anumang oras ay magsisimula na. Bumalik muna tayo doon, Audrey, na para formal na natin makita itong formal turnover. Alright, Audrey, kung kahapon na maaalala natin na pinakita na yung 16 assault rifles ay ibinalik na mula sa MILF o itong Moro Islamic Liberation Front ay ibinigay nito sa AFP. Pero mula sa AFP naman ngayong araw na to, makikita natin na may mga representante na mula sa PNP. Nakikita natin si General Espina, kasama na rin ng iba't ibang general mula naman sa AFP. At makita na rin natin si Secretary Rojas nandito ngayon sa GHQ Canopy, dito yan sa AFP headquarters. Makikita din natin na yung 16 assault rifles ay kabilang lamang to sa kabuuan na 63 firearms na nawala mula sa January 25 na sagupaan dyan nga sa may Mama Saporo dyan sa may Maguindanao. Kahapon, kung babalikan natin, pinangunahan nito ni Muhagher Iqbal, ang Chief Peace Negotiator ng MILF. Ibinalik ito sa mga representante ng pamahalaan, kasama sila Chief Peace Negotiator Miriam Coronel Ferrer. At kasama na rin dito si Armed Forces Chief of Staff General Gregorio Katapang at si Senior Superintendent Noel Armiliang OIC ng ARMM Police Office. At ngayon nga ang formal turnover ceremonies, nabanggit yan ni Iqbal kahapon na very sensitive ang isyong ito at kaya nga nararapat lamang na bigyan ng pagkakataon ang MILF na isang magandang hakbang umano ito sa pagpapakita na talagang tapat ang MILF para magkaroon ng kapayapaan kasama ang pamahalaan. At nililinaw din ni Iqbal kahapon na hindi umano surrender ang gagamitin nating termino sa pagbabalik ng mga armas. Kumbaga, nire-return lang nila mula sa mga nakuha nilang mga firearms mula sa MILF. Pero inaamin din naman ni Iqbal na maaaring meron pa rin mga kagabitan na meron pa rin sa MILF. Ngayon, tunghayan muna natin ang formal turnover ceremonies dito sa may GHQ Canopy. Formally turned over firearms yesterday and at the same time provide you a statement regarding the event yesterday and to show to all our kababayans that the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines, together with the two departments that supervises them, are solidly working together for the benefit of everyone of this country. At this juncture, may I invite the Chief of Staff to please give his statement. With the permission of our Secretary of National Defense, may I read my press statement? We welcome our PNP brothers in arms here today in Camp Aguinaldo. Your presence here today, together with Secretary Mar Rojas, your big brother, means a lot to us. It only shows that we are one, we are strong, and we will overcome. The Armed Forces of the Philippines also welcomes the gesture shown by the MILF by returning the firearms of the PNP SAC. We view this gesture as a sign that our brothers in the MILF want to sustain the gains of peace and progress that we have worked through the years. However, we are urging our MILF brothers to return all the firearms and personal belongings that were taken from our SAP brothers during the encounter. We are assuring the Filipino people that the AFP has remained committed to the peace process. Through our collective efforts, we will help claim the peace, the progress, and the prosperity for our people. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat.
if the OIC-PNP has a statement to make, may be invited now. Magandang umaga po sa inyo lahat. With the kind indulgence of our beloved Secretary of the Interior and Local Government, I have no prepared for a statement. I just would like to thank our Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines for this endeavor, the return of our firearms to the Special Action Force of the Philippine National Police. Alam niyo, when I learned about this the other day, that the Chief of Staff went to Cotabato for this, I was really very grateful and thankful for the efforts he has exerted. Ever since we were cadets, I and General Katapang have always been together. And until now, until maybe after retirement, we will always be together. And that bespeaks of the unity of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police as we surpass the crisis that we underwent, our people underwent in the Special Action Force. The return of these firearms is a welcome development for us in the Philippine National Police. It is a beginning, and we expect that this continues until all our firearms are returned to us. All the personal belongings of our people are returned to us. The uniforms and all the belongings that rightfully belong to our fallen heroes. Secondly, we expect that all the demands and requests that we have given to the other party vis-a-vis the surrender of Basit Usman to the government, as well as all those who will be held and are accountable for killing of our people, will be surrendered by the other party. So, this certainly is a welcome development. This certainly is a positive beginning. Maraming salamat po. Maraming salamat, sir. At this juncture, our two secretaries have kindly allowed us to have an open forum, about 5 to 6 to 7 questions, but with the caveat that all the questions that will be asked shall only be related to the return of the firearms back to government. We shall not be answering other issues that we feel have been appropriately answered previously in all the undertakings of government. I will turn over the floor to Colonel Cabunok to moderate this open forum. Diretso na tayo. Na-announce naman yung simpleng house rules. 6 questions lang po ang i-entertain ng ating mahal na secretary ng DILG at man ND. So please, sino yung gustong mauna? GMA7? Good morning, sirs. Salima Refran of GMA7. Are we satisfied po with the return of these firearms? And upon looking at them, kumpleto pa po ba yung mga gamit natin? SECMAR, Volts po, and General Espina? Tulad nung nasabi nung Deputy Director General Espina at saka Chief of Staff Katapang, Sec Volts and I share the sentiment na this is a good first step. Ibig sabihin, hindi nagtatapos dito ito. No? 44 ang mga troopers or ang mga operatives or SAF na namatay doon at 16 ito. No? So, tinitingnan namin ito bilang isang magandang unang hakbang sa pagbibigay respeto sa kanila. Thank you. General Espina, sir.
Basically ho, I really, yung dadagdagan ko na lang ho ng kaunting-kaunti kasi nasabi na ho lahat ni Secretary Mar Rojas. Yung umpisa pa lang to no? Patuloy dapat na ibigay nila, ibalik nila sa amin yung amin na equipment. Sir, what process pa po yung pagdadaanan po ng mga firearms? Okay, we will double check yung mga serial numbers, completeness of parts dito sa mga baril nito, etc. Katulad ng isang yan, no? Sir, kalahati na lang siya. Bakit kalahati yan? Titignan natin at dapat buo. Kasi buo na nakuha yan Okay? Thank you, sir. Okay, next question, please. DPP4. Anyone from the gentleman may answer. Sir, kahapon po, si MILF Chief Negotiator Mohagher Iqbal, inihayag niya na yung pag-turnover po nitong mga armas ay mahirap na pakiusapan sa mga miyembro po ng MILF. So, ito pong request natin na pag-surrender po nila kay Basit Usman, saka po dun sa mga accountable sa pagpatay po sa SAF 44. Do you think this is a possibility? Madali po ba ito? Inaasahan po ba natin ito? Doon sa issue na ano pang mga dagdag na hakbang na magagawa ng MILF, no? Ilagay lang natin ito sa konteksto na sa ngayon, nasa kalagitnaan tayo ng isang malawakan at mahabaang peace process. At sa lahat ng mga proseso sa usaping pangkapayapaan, yung tiwala sa isa't isa, no, ay napakahalagang kasangkapan o napakahalagang bagay. So, kaya sinasabi na magandang first step ito, hindi lamang sa pagitan ng Uniformed Services at saka MILF, pero sa pagitan din ng MILF at saka yung sambayan ng Pilipino. Diba? Magandang pagkakataon ito na mapakita ng MILF yung uri ng pamamahala. Diba? Sa dulo nitong peace process na ito, magkakaroon ng plebiscite, magkakaroon ng halalan, magkakaroon ng local governance. No? So magandang pagkakataon nito para mapakita yung uri ng pamamahala na siyang gaganapin sa katapusan nitong peace process na ito. Kaya magandang first step ito at yung iba pa, no, na ang Pangulo na mismo nagsabi na patuloy yung objective sa paghahabol sa kay Basit Usman. Hinihingi niya yung tulong ng MILF. Kung hindi sila makatulong ay magsantabi sila, pero wag nilang hahadlangan yung puwersa ng pamahalaan dahil legitimate terrorist target si Basit Usman. Thank you very much. Next question. Sir, sorry po, follow-up lang. Sir, base po sa ating inventory, ilang firearms po ang inaasahan po nating i-turn over pa po sa atin? Just 44 troopers and 44 lang. Yung pong listahan lahat nandoon sa AJAGS at saka yung sa CCCH. Maraming salamat nga po sa kanila, no? Care of General Galvez at saka yung OPAP. 44 yan 16 itong na-turnover. Ang complete list na sa kanila. Thank you. Thank you, sir. Okay, next question. Ace Romero, Philippine Star. Sa PNP or sa AFP, for the record po, meron pa po bang armas na nasa MILF ngayon? Meron pa po ba silang mga armas na nakuha sa SAF na hanggang ngayon nasa MILF pa po? Walang katiyakan no? Dahil ang alam natin, 44 ng ating mga SAF troopers ang pumasok doon. Pumasok naman sila doon na fully armed, no? May 15 pa na mga wounded, fully armed din sila, no? So whether yung mga naiwan na baril or gamit ay nasa hawak ng MILF o nasa hawak ng BIFF o nasa hawak ng civilian o nasa hawak ng PAGs, private armed groups, hindi pa natin talaga malalaman, no?
Kaya hinihiling natin yung general na tulong ng MILF na siyang kapartner natin sa usaping pangkapayapaan na tumulong nga sa pag-recover. Hindi lamang nitong mga armas na ito, no? Pero pati na rin yung mga personal effects ng mga namatay doon. Ano po yung reaksyon nyo sa mga ulat na yung iba daw pong mga parts na naisoli dyan, hindi na po original, parang nakarne na po? Hindi ko muna gusto mag-comment dahil hindi may premise ang question yun na hindi original, no? So dadaan lahat ito sa PNP process, titingnan ito nga ba, checkin yung serial number kung ito nga ba yung na-issue sa kung kaninong SAF trooper, etc. Titingnan kung kompleto, firing pin, etc. No? Magiging bahagi ng proseso yan. Salamat po. Thank you. Next. Big Pormento, DCRH. Gaano po tayo kahanda habang hinahabol natin si Usman na hindi na mauulit pa yung nangyari noong January 25? Tayo ay handang-handa tayo at ating pinaghahandaan pati kung ano man ang magiging outcome nito, kung hindi maganda o maganda. But we are preparing for any eventuality. Meron ako ba tayong tinanggap na mensahe mula sa MILF na talagang isusurrender ng Lasipa si Usman, sir? Meron ba tayong narinig na mensahe sa Lorenzo? Yan ang hinihiling natin. Yan ay isang sukat ng pagtitiwala kung sila ay talagang tutulong sa atin. Masusukat natin yung kanilang sinseridad kung ito ay gagawin nila at ibabalik lahat ng mga natitira pang mga gamit ng ating mga SAF troopers. Salamat, sir. Next question. ABS-CBN? Yes, sir. Jeff Canoy po sa ABS-CBN. Sir, just wanted to ask, aside from the surrender of the MILF, ano po ba ibang efforts pa natin to recover the firearms? Are we just going to be waiting for them to surrender the firearms? Or do we have other venues of getting that, sir? There are other parallel efforts through civil society, through the local government unit, through civilians, no? Pero unawain din natin, Jeff, na sa kabila nitong putukan sa Mama Sapano, you can imagine how tensions and anxieties are very high in that area. So, nag-iingat din para hindi magkaroon ng misunderstanding. Yung inosenteng pagpunta lang doon at pagtatatanong kung nasaan ito, ano ba nangyari, baka ma-misinterpret, baka magkaroon ng hindi magandang kinalabasan. No? So, we are doing this step by step. Yung recognized na ma-impluwensya, no? Sa area na yon ay yung MILF, kapartner naman natin sila sa usaping pangkapayapaan, kaya sila yung pinaka-main effort dito sa pag-recover na ito. Sir, follow-up lang po. Yung firearms po na nasa BIFF, sir, how are we going to recover that? Are we asking the MILF to help out? Wala tayong ugnayan sa BIFF, no? At saka it's indeterminate what firearms belong to or are in the possession of what group. It could be PUGs. There are several PUGs in the area. It could be with BIFF, it could be with MILF, it could be with civilians living in the area. So, yan ang kalawakan ng effort na ginagawa. Next, please. Sir, good morning. Ron Kalunsad from Kyodo News, Japanese news agency. For General Espina and Secretary Mar, while we see this as a gesture of goodwill by the MILF, will these also be used eventually as pieces of evidence should we come to a point that we file charges against those responsible for that death of the 44, sir? We are turning this over to the BOI. It is up to their disposition on what these firearms could be. And I will just wait for the BOI findings. Last two questions, please. Meron pa bang gusto mag-question? Last two. Rina? No, sir. Really Manila Shimbun po.
kay General Espina, sir. Sir, sa nakikita niyo po ngayon yung mga firearms na nasa harap ninyo, masasabi niyo po ba kung meron pa mga accessories na kulang po dyan or okay na po yan, complete na yung mga... Hindi ko po masasabi kasi may technical group ang Special Action Force. Sila mag-iisa-isang magsuri nito. I'll just wait kung ano ba talaga ang kanilang findings. Last question, please. Carmela, Nasser. Sir, can you explain yung risk lang of this firearm staying with the enemies? What is the danger of the firearms na hindi ma-recover staying with the enemies? Danger to the forces na magagamit? Ganun ba? Itong mga firearms na ito, hindi naman na ginagawang araro ito or martilyo or they stay as firearms, no? So the danger is quite obvious na these firearms can be used against government forces or civilians or other people, no? Kaya yan ang isa sa mga dahilan, not just sa respect doon sa mga namatay, but also para malimitahan yung pagkalat nitong mga high-powered, specialized firearms na ito. So, yun yun. Thank you very much sa ating mga putihing bisita, si DILG Secretary Mar Rojas at si Secretary Boss Gasmin, ating pinuno ng Armed Forces of the Philippines, si General Katapang, at maging si OIC PNP, si Jar Espina, at lahat ng mga bisita natin. Nandito, mga senior officers ng EFP at PNP. Maraming salamat po sa inyo lahat. Alright, at dyan na nga nagtatapos ang formal na pagbabalik ng staff firearms sa PNP. Natunghayan natin ng iba't ibang mga mensahe mula kay AFP Chief of Staff si General Katapang, kasama na rin ang OIC ng PNP si General Espina, at nandito rin nagsalita si Secretary ng DILG si Secretary Mar Rojas, gayon na rin ang Secretary ng Defense si Secretary Volter Gasmin. Kung babalikan natin yung mga sinabi ni Chief of Staff General Katapang, nabanggit niya na nagkakaisa ang lahat ng mga sangay ng gobyerno, lalo ng AFP, gayon na rin ang PNP, para siyempre magkaisa at ma-overcome nga itong nangyaring kaganapan dyan sa may mamasapano sa Maguindanao. Pero ang pinakalinya na iniwan niya na kailangan daw ibalik lahat ng firearms, gayon na rin ang lahat ng personal belongings ng lahat ng mga SAF na commandos na nanggaling nga sa mamasapano. At tiniyak naman ni General Katapang na committed ang AFP sa peace process. Ayon naman kay OIC PNP General Espina, na hindi siya nakapag-prepare ng speech kanina pero spontaneous na binanggit niya na nagpapasalamat ang PNP sa efforts ng AFP. At gayon na rin na binalikan niya rin na talagang magkaugnay at nagtutulungan sila General Katapang at ang PNP sa pagharap nga dito sa problema ng AFP at ng PNP. Sinabi rin ni General Espina na welcome development ito sa pagbabalik ng lahat ng firearms. Kumbaga, it is only the beginning. It is a positive beginning sa pagbabalik ng lahat ng mga gamit. Pero ang pahayag niya sa dulo ng kanyang talumpati na sana ay isurrender na si Usman sa government. Ito ang kanyang hiling sa MILF, na makipagtulungan ng MILF sa gobyerno. Sa open forum naman, nagsalita ang iba't ibang sila Secretary Mar Rojas, gayon na rin Secretary Volter Gasmin, gayon na rin ang iba't ibang general. Ang tanong kung sapat na ba ang paghahanda o ang mga efforts na ibinigay ng MILF, ang sabi nila na this is a good first step sa pagbabalik. Pero 44 nga ang namatay na staff commando, 16 pa lamang ang nabalik. So simulain pa lang to, so naghahangad pa rin sila ng iba't iba pang efforts. Ano pa ba ang mga dapat na hakbang ng MILF? Ang sinabi ni Mar Rojas, ni Secretary Mar Rojas, na nasa kaligitnaan kasi tayo ngayon ng isang malawakan at mahabang peace process, kaya naman magandang first step ito na nagbalik na nga ng mga firearms. At hindi pa natin alam kung nasaan pa ang ibang firearms ngayon, dahil nabanggit nga natin kanina, Audrey, no, na 16 pa lang ang nababalik na mga firearms dito, pero all in all, lagpas 60 ang mga firearms. Ngayon naman, ang sinabi rin nila ni Secretary Gasmin na kung gaano nga ba kahanda, ang tanong kanina kung gaano nga ba kahanda ang gobyerno, lalo ng AFP at ang PNP, para naman sa pagdakip kay Usman.
para daw hindi na maulit ang nangyari noong January 25. Ang sabi naman ni Secretary Gazmin na handang-handa ngayon ang gobyerno kasi syempre naman talagang magsisilbing aaral ang nangyari noong January 25. At patuloy pa rin syempre ang hiling ng gobyerno na tulungan ng MILF ang pamahalaan na madakip si Usman. Ngayon naman para pa sa iba't ibang efforts, tinanong kanina ang mga speakers natin kung bukod sa pag-aantay ng pagbabalik ng mga firearms, meron pa bang iba't ibang efforts para maibalik itong mga personal belongings, gayon na rin ang mga firearms ng staff commandos natin. Ayon kay Secretary Rojas, nakikipagtulungan din naman ang mga LGUs at gayon na rin ang civil society. Pero syempre, very sensitive kasi Audrey, ang issue na to talagang yung security at safety ng mga kababayan natin ang nakataya dito, kaya talagang maraming safety precautions ang kinoconsider natin. Sa bandang huli, may tanong naman na ibinigay kay General Espina kung magpa-file ba ng charges para sa lahat ng mga nagkasala dito nga sa engkwentrong ito. Ayon kay kay General Espina na ang BOI dapat ang mag-imbestiga dito. Kumbaga sa ngayon, nandito po lang kasi tayo sa initial stage na nag-aabang tayo ng mga kumbaga ng mga gamit na maibalik sa atin lahat. At ngayon nga nakita natin na ibinabalik na lahat ng mga firearms para itago lahat. Again, 16 po lahat yan. At kung bibigyan natin ng detalye lahat ng mga firearms na yan, dalawa dyan ay Finland K3 light machine guns, dalawa naman ay M4, M203 grenade launchers, gayon na rin ang 12 naman dyan ay M4, M4A1 carbine. So yung 16 out of 63. Kung babalikan natin, Audrey, no, na talagang mahabang proseso ang pinagdadaanan ng gobyerno kasama na rin ng MILF. Tungo sa kapayapaan, 17 years na nagtatagal ang peace process na ito. 5 presidente na ang nagdaan, kaya naman ang pinakalinya ng MILF, gayon na rin ng AFP at ng PNP na hindi dapat maging hadlang ang insidente sa Mamasapano. At nabanggit nga natin ulit kanina, no, na 16 out of 63 firearms pa lang na ibabalik dito, pero ayon kay Iqbal kahapon na patuloy pa rin ang paghahanap ng kanilang firearms. So talagang meron tayong pagtitiyak from MILF na tutulungan ng MILF ang gobyerno para maibalik ang mga firearms. Pero meron din tayong nakalap na account na meron din palang cellphones at iba pang personal na mga gamit ang nakuha nila. Inamin ni Iqbal kahapon na posibleng nasa ibang MILF members din ang ibang mga gamit, kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghahanap sa kanilang mga miyembro kung nasa kanila nga yung mga gamit. Ngayon naman, Odino, tungo naman sa kapayapaan, maging ang MILF, sinuguro nila, binigyan tayo ng manifestation na sila rin mismo ay hindi pabor sa gera dahil lahat nga talaga ay namimiligro kapag nagkakaroon ng gera, lalo na dyan sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang kailangan ngayon ay pangmatagalang pangkapayapaan. Kumbaga, ang kanilang linya pa rin ngayon, Audrey, talagang malinaw na for BBL ang kanilang stand dito. Dahil ang pagbabalik ng firearms ngayon ay isang magandang hakbangin na maaaring gawin ng MILF sa present situation. So kumbaga, in this very present situation na talagang mainit pa kasi lahat ng mga sangay sa gobyerno, lahat ng mga parties involved. Kaya naman, for MILF, this is quite a good step para siyempre ipakita nila na tapat sila sa gobyerno for this one. Kung mabalikan natin, noong January 25, nagkaroon ng clash between PNP Special Action Force at gayon na rin mula sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, BIFF at MILF, kung saan 44 na mga staff commandos ang nasawi. Sa loob ng 12 hours na nagtagal, napatay si Jemaah Islamiyah bomb expert Zulkifli Binhir alias Marwan at napatay din ng 18 na MILF guerrillas, gayon na rin ang 5 sibilyan. Ayon naman kay General Katapang na ito nga ay jump start para sa peace talks kasi nabahiran talaga, inaamin natin yan na nabahiran itong peace talks, pero itong pagbabalik ng mga firearms, Audrey, ay magandang manifestation, indication na maaring manumbalik yung pagtitiwala natin para sa MILF. Ngunit ang BIFF, itong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, ayon kay BIFF spokesperson Abu Misri Mama, na wala silang plano ibalik ang firearms ng staff at sinabi niya pa nga, why should we return it? Nakuha ng BIFF ang 10 rifles, 4 dito ang M16s, may Bushmaster rifle, may 3 M16, may M203 grenade launchers, at gayon na rin ang isang 10mm rifle. Ibibigay umano ang mga ito sa mga miyembro ng BIF na walang magamit. So nakita natin na merong paninindigan ng BIF na meron silang nakalap at wala silang plano ibalik. Pero syempre, naninindigan, humihingi ng tulong ang gobyerno syempre sa MILF na suportahan tayo sa ating tunguin para syempre sa kapayapaan. Ayon naman sa palasyo kay Communications Secretary Herminio Coloma Jr.,
na pare-pareho rin, isang linya ng lahat na kailangan ibalik ng MILF ang lahat ng mga armas at naway matulungan din tayo upang madakip itong si Basmin Usman na isang Filipino deputy ni Marwan. Ang pagbabalik ng mga armas ay isang pruweba na mapagkakatiwalaan pa rin ng MILF sa peace process. Ito ang lahat, no? Audrey, lahat ng mga background na kailangan natin malaman hinggil sa buong issue. At ang sabi nga na talagang magandang development ito na kahit 16 firearms pa lang ang nakita natin this day na ibinalik na formally sa PNP ay magandang indication na ito na talagang ang MILF ay kabilang pa rin sa ating tunguhin sa kapayapaan. Okay, Jules. Maaring para na rin sa usapin ng BBL. Audrey? Jules? Okay, nabanggit nga kanina ni Defense Secretary Volter Gasmin na nag-iingat din sila sa komunikasyon sa mga miyembro or mga heads ng MILF dahil iniiwasan din nila yung hindi pagkakaunawaan at hindi sumiklab pa ang anumang gulo. At pinakamagandang nakita natin kanina, no, pagsisimula pa lang pagdating dyan ng mga general at ng mga leaders ng PNP at ng AFP, gayon na rin ni DILG Secretary Mar Rojas, yung symbolism or yung simbolo ng pagkakapit-bisig bago sila umupo doon sa may harapan ng media at paulit-ulit nga na binanggit na ito'y isang gesture of goodwill o isang mabuting simula. Pero sinabi ni Secretary Mar Rojas na dito nagsisimula umuling maibalik yung tiwala. So after nito, nakikita natin na yung mga barel ay inilagay na sa isang box. Dadali na ito sa BOI, Jules, para sa documentation ng mga baril. Tama yan, Audrey, yung binagit kanina ni General Espina na with regard to investigation, syempre hindi na muna sila muna yung forefront na mag-investigate ng lahat ng mga bagay nito kasi may mga specific technical points na kailangan malaman dun sa mga weapons ay pinakita kanina. Kaya kung mapapansin mo, Audrey, walang mga detalye na naibigay kanina yung mga speakers natin sa mga questions kung meron bang mga nawala o nagkulang dun sa mga weapons kasi yung BOI nga ang siyang mag-investigate sa mga detalye ng lahat ng mga firearms. Pero tama yung sinabi mo, Audrey, no, talagang at this point, kung meron nga talagang actions ang pamahalaan natin para maibalik ang iba pang mga weapons mula sa MILF o sa BIFF, talagang maayos ang communications natin from them right now. Audrey? Maraming salamat, Jules Giang, nagulat ng live mula sa Campo Aguinaldo.